Hindi inasahan ni Roxanne na ganito ang gagawin sa kanya ng HR. Pinagbihis ito ng uniform bilang isang janitress. Wala nang nagawa itong si Roxanne kundi tanggapin na lamang ang nais ng HR dahil ayaw niya ng gulo. Hoy, ikaw na baguhan ka ha? Pumunta ka nga dito. Bumili ka sa labas ng pagkain namin dahil nagugutom na kami. Pero ma'am, hindi naman ninyo ako utusan para sa ganyang bagay. Pagkain nyo yan kaya kayo dapat ang bumili. Aba, at sino ka para hindi sumunod sa utos namin sa'yo? Isa ka lamang hamak na janitress, di ba? Ano, susunod ka ba sa pinag-uutos namin o sasabihin namin kay HR na tanggalin ka na sa trabaho? Kabago-bago mo pa lang? Tila para kay Roxanne, ganito ang kanilang ginagawa sa mga empleyadong baguhan. Mabuti na lang at mahaba ang kanyang pasensya para sa mga ito. Kaya naman hindi na siya nakipagtalo pa sa mga ito. Bumaba na lang ito at nagtungo sa isang malapit na restaurant. Pero laking gulat ng gwardya sa kanyang nakita. Naku ma'am, ano pong nangyari sa inyo? Bakit kayo nakasuot ng ganyan? Akala ko ba ay si Madam Lo ang nag-recommend sa inyo dito? Hindi basta-basta ang mga recommend niya. Ewan ko ba sir? Pinilit nila akong ipasuot sa akin ang uniform na ito dahil ito daw ang nabagay sa akin. At saan ka na mapunta ngayon ma'am? Hayun, inutusan nila akong bumili ng pagkain sa labas. Ano? Sumusobra na sila. Hindi ba nila alam kung sino ang nag-recommend sa'yo? Panigurado akong kapag nalaman na ito ni Madam Lo, lahat sila matatanggal kung sino man ang pasimuno nito. Nako sir, wag mo na lang sabihin kay Madam Lo ang ginagawa nila sa akin. Nakakaawa naman kapag sila pa ang natatanggal. Ikaw ang mas nakaawa ma'am dahil baguhan ka pa dito at ginaganito ka nila sa lahat ng mga empleyado dito. Kayo pa lang ang ginagawa ng ganito. Hindi ko alam, ma'am, kung mapipigilan ko dahil sobra na sila eh. Sige sir, lalabas na lang muna ako para bumili ng makakain nila. Pinagbuksan naman ng gwardya ang exit ng pinto. Labis itong nag-alala sa naging sitwasyon ng dalaga. Sa mga oras na ayon habang naglalakad itong si Roxanne patungo sa restaurant, hindi niya alam na naroon pala itong si Javier sa lugar kung saan niya binaba ang dalaga kanina at laking gulat nito sa naging kasuotan niya. Pero ganun pa man ay hindi na lamang ito bumaba ng sasakyan. Matapos makabili ng pagkain itong si Roxanne ay muli na itong umakyat sa 5th floor. Tinais niyang pagod makabili lang ng pagkain na pwede naman sana ipa-deliver sa kanilang opisina. Marahil nga ay hindi siya gusto ng ilan sa mga empleyado sa kumpanya. Ma'am Juliet, narito na po ang pagkain na pinabili ninyo. Mabuti naman Roxanne at nakabili ka ng pagkain. Ay, nakalimutan ko pala na pwede pala mag-deliver dito sa office. Since na nandito ka na, so ikaw na lang pupunta sa restaurant para bumili ng pagkain namin. Meron palang free delivery? Bakit nyo gusto pang ako mismo ang bumili sa labas? Bakit Roxanne? Papalag ka na ba? Natural. Utusan ka dito, di ba? At kung ano man ang iutos namin sa'yo, ay dapat mong sundin. Kung hindi mo kaya, naku, nakabukas ang pinto at pwede ka nang makalis. Sige na, bumalik ka na sa trabaho mo at siguraduhin mong pati ang banyo ay malilinis. Buong maghapong naglinis ng gusali itong si Roxanne. Samantalang ang iba lang, lalo na si Juliet, ay palaging kausap itong si HR. Hindi niya alam kung ano naman ang plano nito para sa kanya. Sa hapon ding iyon, palabas na ng opisina itong si Roxanne at sumakay ng elevator pababa ng gusali ngunit nakasabay niya ang mga mapagmataas na mga empleyado, ang HR at si Juliet. Ikaw, pwede ba? Huwag ka sumabay sa amin. Nakikita mo naman kung sino ang kasabayan mo, hindi ba? Mamaya ka na. Hindi namin masikmura yung trabaho mo. Nagpaiwan na lamang itong si Roxanne sa itaas. Pababa na lang ito kung muli nang bumalik ang elevator. Ma'am Jovel, saan ang lakad natin ngayon? Medyo na-stress ako sa bago nating empleyado. Biruin nyo, nakapustura pa kanina. Pero pinagbihis nyo lang at pinaglinis ng gusali. Hay nako Juliet, una ko pa lang siyang nakita. Hindi ko siya gusto sa kumpanyang ito. Mukhang solotera ng posisyon ang babaeng iyon. Kaya habang maaga pa lang, pahirapan na natin para kusang umalis sa kumpanya. Naku Ma'am Jovel, believe naman ako sa diskarte mo ha.
Kung sa bagay, hindi ko siya talaga gusto. Kaya nga mami, saan ang lakad natin ngayon? Well, pupunta tayo sa Paddy's Point. Magsaya tayo dahil hindi lang HR ang hahawakan ko, pati ang pagiging manager sa kumpanyang ito habang wala pa si Jonathan na assistant ni boss. Talaga Ma'am Jovel? Kung ganun, masaya ko para sa'yo. The more responsibility, the more salary. Tama ka Juliet, pero hindi ko naman kailangang seryosohin ang mga iyan eh. Matagal na ako sa kumpanyang ito at alam ko na ang mga galawan dito. Diyan talaga ako believe sa iyo Ma'am Jovel. Oh, nandito na pala tayo sa first floor. Hintayin na lang natin ang grab ng sasakyan natin. Wow, Ma'am! Ilang buwan lang, pwede ka na makabili ng brand new sasakyan. At anytime, pwede na tayong magpa-Paddy's Point. Tama ka dyan Juliet, malapit na yan. Samantalang sumakay naman itong si Roxanne sa elevator na mag-isa patungong first floor. Pagbukas ng pinto ay nakita niya ang dalawang asungot na naghintay ng masasakyan. Ma'am, ayan ang empleyadong pinag-iinitan natin. Marahil maglalakad lang yan. Hayaan mo siya Juliet, wala akong pakialam sa kanya. Ilang minuto pa ang nakalipas ay napatabi ng bahagya itong si Roxanne sa dalawa habang hinintay ang tawag ni Javier. Maya-maya pa may isang magandang sasakyan ang huminto sa kanilang harapan. Nako, Ma'am Jovel, ang sosyal naman ng Grab na na-hire niyo. Ang ganda. Sana ganyan ang magiging sasakyan ninyo. Bumaba ng dalawa at papalapit na sasakyan para pumasok. Bumakas naman ang pinto sa may driver seat at tinawag itong si Roxanne. Roxanne, halika na dito. Laking gulat ng dalawa dahil si Roxanne ang tinawag ng driver at hindi sila. Wait, excuse me kuya. Kami ang nagpabook ng Grab na ito. Bakit siya ang tinatawag ninyo? Sa tingin niyo ba ginagawang Grab ang maling halaga ng sakyang ito? Umayos kayo ha? Sumusobra na kayo. Lumapit itong si Roxanne at pinabuksan naman ni Javier ang pinto. Salamat kuya at narito ka na pala. Agad na umalis ang sasakyan at hindi agad nakapagsalita ang dalawa. Ma'am Jovel, sino siya? Bakit? Basta-basta na lang siyang sumakay sa isang mamahaling sasakyan. Ewan ko Juliet, kailangan natin malaman kung sino ang babaeng iyon. Ayaw kong masira ang plano ko na maging isang HR at manager sa kumpanyang ito. Roxanne, kumusta naman ang araw mo sa trabaho mo? Ayos lang naman Kuya Javier. Medyo napapagod lang ako eh. Nagkita ba kayo ni Jonathan sa office? Hindi pa. Wala akong Jonathan nakita doon at nakausap. Yung HR lang ang nakausap ko kanina. Kaya pala Roxanne. Anong ibig sabihin mo Kuya Javier? Roxanne, nakita kita kanina sa labas. Bakit ganun ang suot mo? Isang janitress? Kapag nalaman ito ni Miss Lo, paniguradong magagalit yun sa kanila. Naku, Kuya Javier, pwede bang wag mo munang ipaalam kay Madam Lu? Hayaan nyo, gagawa ako ng paraan para maging maayos ang pamamalakad sa kumpanya. Sige Roxanne, pero kapag hindi ko na napigilan ang lahat ng ito, ang ginagawa nila, ewan ko na lang. Totoo kayang hindi ipagsasabi ni Javier ang kanyang nakikita sa naging sitwasyon ni Roxanne sa kanilang sariling kumpanya? Ano kaya ang gagawin ni Harvey kapag nalaman niya ito? Kaya mga kaibigan, huwag nating kaligtaan ang mas nakaka-excite pa na kwento sa buhay ni Roxanne at Harvey. Kaya naman, abangan natin ang ating part 5.